Haha! Ang mga masasamang clown na ito ay nagdudulot na naman ng gulo sa Immortal End World. Buti na lang at nakabalik lang ako sa oras. Biglang may tunog mula sa malayo. Parang kulog at yumanig sa mabituing kalangitan. Lumalakas ang miasma ng bangkay at kumakalat ang patay na ambon. Ang lugar ay isang frozen na bersyon ng impyerno. Ang lahat ay natatakpan ng yelo. Habang ang malamig na galit na hangin ay umuungol na lumilikha ng isang blizzard. Na nagpaparamdam sa mga tao na mas malamig kaysa sa karaniwan. Na parang ang kanilang mga kaluluwa ay naninigas. Pagkatapos, dahan-dahang lumitaw mula sa langit ang isang malaking grupo ng walang ekspresyon at walang siglang mga tao. Mapapatawad ang isa kung mapagkakamalan nilang mga zombie ang mga ito na walang ekspresyon ang mukha at matamlay na kilos. Ang pinagkaiba lang ay napakabilis nilang kumilos. Sa isang kisap mata, nasa tabi na sila ng mga tao ng Immortal End World. Ang pinuno ng grupo ay isang matangkad at malakas na monghe na may tali ng malalaking itim na kwintas na nakasabit sa kanyang dibdib. Zenith, tabay na bulalas ni Elder Kevin at ng sundalo. Ang monghe na ito ay si Zenith. Nagpunta siya sa Corpse World noon at walang umaasa na babalik siya sa ganitong oras. Sa likod ng Zenith, mayroong isang malaking grupo ng mga kakaibang tao na karaniwang mga buhay na patay. Ang kanilang balat ay maluwag na humiwalay sa kanilang katawan na parang anumang oras ay mahuhulog. Naglabas din sila ng isang tiyak na amoy na umaamoy halos tulad ng nabubulok na laman bagaman ang pinaka-nakamamatay na paglabas mula sa kanilang katawan ay ang napakalaking aura ng kamatayan na bumalot sa buong lugar. Lahat sila ay kabilang sa lahi ng kamatayan. Nahihiya ako sa pagiging isang deserter na nakatakas sa labanan 3 taon na ang nakakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito ay determinado na ako. Hinding-hindi na ako tatakas sa anumang labanan. Sabi ng isang matandang nakatayo sa tabi ni Zenith. Nakasuot siya ng pambalot sa katawan para sa mga damit bagaman ito ay nagsisilbi sa layunin nito dahil sakop nito ang lahat ng mahahalagang lugar. Ang matanda ay dating nakatira sa Land of Life and Death sa Middle Pilgrim Land tulad ng Zenith. Nang maglaon, tinalis siya ni Dustin at ng ilang iba pang miyembro ng Death Race mula sa Immortal End World tungo sa Corpse World. Na isang mas magandang lugar para sa kanila upang linangin. Ngayon ang unang araw na umatras siya kasama si Zenith sa lupa ng Immortal End World pagkatapos noon. Sa pangunguna ni Zenith at ng matanda. Isang malaking bilang ng mga tao mula sa lahi ng kamatayan ang sumali sa mga mula sa Immortal End World. Tila, sa nakalipas na 3 taon, si Zenith at ang matanda ay namuhay ng maayos sa mundo ng bangkay. Nakakuha sila ng maraming tagasunod at isang grupo ng mga tao ang nagboluntaryong sundan sila dito. Wala pang away sa pagitan ng Corpse World at ng Evil Abyss World. Papasok ka rin ba sa gulo na ito? Hindi ka ba natatakot na magdulot ng alitan sa pagitan ng ating dalawang dakilang mundo? Malakas na tanong ng isang dakilang pinuno mula sa Third Demonic World. Ang Corpse World ay isang napakakaiba at misteryosong mundo sa universo na ito. Na natatakpan ng maraming lihim. Ang Corpse World ay bihirang makipag-ugnayan sa ibang mga mundo. Kaya ang mga tagalabas ay karaniwang hindi alam ang tunay na lakas ng Corpse World. Gayunpaman, walang buhay na nilalang ang nang-ahas na tingnan ang Corpse World. Tiwason ay dahan-daang lumapit sa kanila at halos mabulunan sila sa matinding energy pressure na ibinubuga nito. Hindi na nagsalita si Devil Ancestor Bale. Galit na galit siya. Inilagay lang niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran. Habang ang isang nakamamatay na tingin ay lumitaw sa kanyang mga mata. Tila ang lahat ng bagay sa mundo ay hindi na mahalaga. Ang lahat ng daan-daang milyong nilalang. Ang kaluwalhatian ng langit at ang mga makamundong gawain. Ay hindi na mahalaga sa kanyang mga mata. Ang tanging naipakita sa kanyang mga mata ay ang matinding galit na tila pinipigilan niyang pigilin. Ang magkasanib na puwersa ng 4 na mundo sa likod niya ay nanatiling lahat. Tanging ang Devil Ancestor Bale ay nag-iisang sumakay upang harapin ang makapangyarihang hukbo ng Immortal End World. Bang! Ang kanyang presensya ay napakalakas na ang mundo ay nanginig. At ang kawalan ay gumuho. Saan man pumunta ang Devil Ancestor Bale. Lahat ay nagkawatak-watik nang hindi man lang niya iniangat ang isang daliri.
Siya ay buhay na testamento na ang isang ninuno ng sekta ay talagang mas nakakatakot kaysa sa isang makapangyarihang hukbo na may daan-daang libong kalalakihan. Ang lahat ng mga tao sa panig ng Immortal End World ay natakot ng husto at ang kanilang mga puso ay natatakpan ng isang anino ng mapang-akit na premonition. Bagamat marami silang kakampi, walang makakapigil sa Devil Ancestor Bale. Ang kaligtasan ng Immortal End World ay nakasalalay sa kinalabasan ng labanan ngayon. Ito ay lahat o wala ngayon. Pumakbang si Elder Kevin at sumigaw sa langit. Pagpapakita ng isang palabas ng katapangan na tila muling nagpasigla sa mga tao sa panig ng Immortal End World. Ang dagandong ay tumago sa mga bundok at ilog na parang hangin. Lalaban tayo hanggang kamatayan. Lalaban tayo hanggang kamatayan. Lalaban tayo hanggang kamatayan. Hindi na tayo babalik. Lahat ng nasa gilid ng Immortal End World ay nagtaas ng kanilang mga sandata sa kanilang mga kamay at umungal. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng lahi ng demonyong insekto at espiritu ng banal na bato. Mayroong higit sa 100 milyong nilalang. Ang mga sound effect na kanilang ginawa ay napakatakot na ang isang pabago-bagong isip na duwag ay agad na aalis sa labanan. Nagsimulang kumilo si Devil Ancestor Bale. Inilagay niya ang isang kamay sa likod niya, na parang nagsisimula ng sayaw at iniunat ang isa pa ng dahan-dahan. Itinuro ang direksyon ng mga tropa ng Immortal End World. Agad, maraming demonyong ron ang nahulog mula sa langit at nagsimulang sumabog sa paligid nila. Parang nakakatakot ang buong eksena. Kevin gnashed his teeth and shouted, "Tumayo ka!" Sabay-sabay mong talunin siya. Sa ilalim ng kanyang utos. Ang bawat nagsasaka sa Immortal King Realm o higit pa ay sumulong at inilabas ang bawat onsa ng enerhiya na mayroon sila. Ito ang tanging paraan. Ang kanilang kalaban ay maaaring tumugma sa isang ninuno ng sekta. At kailangan nilang gawin ang lahat. Kung hindi, hindi lang sila ang matatalo sa labanan kundi pati na rin ang kanilang buhay. Nang maramdaman ang nakakatakot na corpse miasma na inilabas ni Zenith. Parehong nagulat at natuwa si Kevin. Haha, Zenith, ano ba kasi? Mas magaling ka sa akin ngayon. Natatawang tawag niya. Wala kang kasalanan. Kaibigan ko, sa nakalipas na 3 taon. Kailangan mong harapin ang mga bagay sa Immortal End World. Ngunit nakatuon lang ako sa cultivation sa Corpse World. Iyon ang nagbigay sa akin ng napakaliit na gilid. Ngunit marami kang naiambag sa Immortal End World at sa gayon. Ikaw ang tunay na bayani. Tugon ni Zenith. Silang dalawa ay mga kilalang figure ng Immortal End World noong sinaunang panahon. Magmula noon ay magkakilala na sila at nagkaroon ng malalim at maunawang relasyon. Boom! Boom! Ang mga sinag ng liwanag na binubuo ng purong enerhiya ay pumailan lang sa kalangitan na parang bahaghari. Gayunpaman, sa halip na isang masayang tono, ang mga sinag ng enerhiya ay tila kaya nilang sirain ang lahat sa kanilang landas. Ang mga dakilang master ng Immortal End World ay buong lakas na lumalaban. Inilabas nila ang lahat ng kanilang pinakamakapangyarihang kasanayan sa militar. Isang effort na walang kabuluhan. Halatang nakagat ka ng higit pa sa kaya mong nguya. Nanunuya si Devil Ancestor Bale. Tinalubong ng kanyang malaking kamay ang napakaraming mga sinag ng enerhiya na kalalabas lang. Boom! Ang shockwave ay napakapangwasak na tila napunit ang mundo. Maraming mga alon ng enerhiya ang gumagalaw ng walang patutunguhan sa kalawakan. Na parang nawala ang mga ito. Sa sandaling iyon, nagsimulang kumurap ang langit. Na tila hindi na makayanan ang suntok. Masyadong kakilakilabot ang labanan para mapaglabanan nito. Ilang daang cultivator sa Immortal King Realm at 12-dosenang mga cultivator sa Immortal Saint Realm ay nakikipaglaban sa isang mahusay na master ng antas ng Sect Ancestor. Ang isang resulta ng naturang labanan ay lampas sa imahinasyon ng sinumang tao. Walang iba kundi kaguluhan at limot ang namuno sa mundo sa loob at paligid ng larangan ng digmaan. Walang makikitang malinaw. Sa paglipas ng panahon, ang Earl, at ang ilan ay natuwa sa kanilang diskarte. Gayunpaman, sa sandaling iyon, may nangyaring hindi inaasahan. You bloody big head. You give yourself too much credit. The moment I catch sight of you things.
My entire mood is was ruined. Isang bumang na boses ang tumunog. 4 na figure ang nawala sa likod ng hukbo ng Immortal Endworld. Habang nakatutok ang mga tao, nakita nila iyon ay isang binata at 3 nagniningning na puno. Nandito si Dustin at ang 3 magic tree. Katatapos lang ng training ni Dustin sa kuweba at sa pangalawang pagkakataon na nahanjin siya sa digmaan. Nagtungo na siya sa labas ng Immortal Endworld. Ang 3 puno ng Salamanca ay nakikipag-chat kay Cory at Feren sa kuweba habang si Dustin ay abala sa pagpapabuti ng kanyang sarili. Silang 5 ay galing sa iisang lugar. Na-miss nila ang kanilang tinubuang bayan at marami silang pinag-uusapan. Swish! Itinutok ni Devil Ancestor Bale ang matalim niyang mata sa banal na puno ng lila. Na dating-dating evil tree niya. Gayunpaman, ang mga bagay ay iba na ngayon. Ang banal na puno ng lila ay wala sa kanyang kontrol. Walang masamang aura sa loob nito at tuluyan na nitong naalis ang presensya niya. Sa katunayan, ang buong hitsura nito ay nagbago ngayon. Ha! You can't escape from me. I will refine you again and turn you into my original evil tree once again. In fact, I will turn all of you into my original evil trees. Nice of you to show up. Malamig na deklara ni Devil Ancestor Bale. Fuck you, bastard. There's no need to gloat. I am going to skin you alive. Take out your bones and fry them in hellfire. You asshole. You just watch me. You're dead meat. Galit na sigaw ng kataas-taasang banal na puno. Na itinuro ang Devil Ancestor Bale na may makapal na sanga. Halatang asar na asar ito. Ha! Nakakaawa naman kayong mga Dumbo. Wala kayong iba kundi 3 mahinang langgam sa akin. Sa tingin mo ba talaga mapipigilan mo ang hindi maiiwasang mangyari? You're in over your head here. Nang marinig iyon, biglang napangiti si Devil Ancestor Bale. Tiwala siya na kaya niyang talunin ang lahat ng bagay sa universo. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang ninuno ng demonyo. Sa mismong sandaling ito, siya ay nagpapalabas ng madilim at masamang enerhiya. Ang kanyang matangkad at kahanga-hangang anyo ay parang isang malaking itim na bundok na nakatayo ng walang kalaban-laban. Na kahit papaano ay nakadama ng pagkahilo sa mga tao. Ang tono niya ngayon ay kalmado at walang pakialam sa halip na galit na galit. Walang silbi ang paglaban sa akin. Bantayan mo ako. Papatayin ko ang lahat ng nabubuhay na nilalang sa Immortal Endworld ngayon din. Pagkatapos, gagawin ko kayong mga puno sa aking orihinal na masasamang puno. Ikaw naman Dustin. Napakarami mong napatay na mandirigma ng Third Demonic World. Hindi kita bibitawan ng ganoon kadali. Hindi ka pa mamamatay. Daranasin mo ang pinakakakila-kilabot na uri ng parusa sa mundo sa aking mga kamay. Ang malamig na tinig ni Devil Ancestor Bale ay muling yumanig sa mabituing kalangitan. Na naging sanhi ng panginginig ng kaluluwa ng lahat. Ang lamig na umusbong sa kanilang gulugad ay nagmula sa kanilang ulo hanggang paa at nagpadala ng lamig sa kanilang mga buto. Bang! Habang nagsasalita siya, itinaas ni Bale ang kanyang paa at dahan-daang lumabas sa itim na kalisya. Naglalakad-lakad ng walang patutunguhan. Kaagad, isang napakalakas na kapangyarihan ang dumaan sa kalawakan. At maging ang mga bituin na malapit sa kanya ay tila kumikislap. Pabigla-bigla, si Bale ay nakatayo sa kalisya hanggang ngayon. Sa wakas ay humakbang siya. Malinaw na nangangahulugan ito na binigyan niya ng malaking kahalagahan si Dustin at ang 3 banal na puno. Totoo iyon. Sa kanyang kasalukuyang cultivation base, napagtanto niya na si Dustin at ang 3 banal na puno ay hindi kasing mahina ng inaakala niya. Fuck you. Hindi ako natatakot sa'yo. This is going to be a fight for the ages. Ang kataas-taasang banal na puno ay hindi nagpatinag. Ang mga sanga at mga dahon nito ay nagkakagulo ngayon. Mukhang tuwang-tuwa at galit na galit. Sword. Iniunat ni Devil Ancestor Bale ang kanang kamay at pasimpleng sinabi. Pang! Isang maitim na diabolic sword ang lumipad pababa mula sa langit at nahulog sa kanyang kamay. Ang nagliliyab na itim na liwanag nito ay napakaganda at ang aura nito ay nakakatakot. Basag! Basag! Habang ang espada ay umunlad. Nagsimulang lumitaw ang mga bitik sa espasyo sa paligid nito.
Ang mga ito ay sanhi ng paghiwa ng Diabolic Sword. Swish! Ang espada ay biglang lumipad sa kalangitan at tumaga sa direksyon ng mga tao mula sa Immortal End World. Ang walang katapusang masamang batas na kasama nito ay namatay. Ang gayong pag-atake ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng isang tao. Nagulat ang lahat. Sino ang makatiis ng napakalakas na suntok? Demonyo ka. Huwag kang masyadong mayabang. Sa pagkakataong iyon ay sumugod si Dustin at umungol. Haha. Walang silbi ang isang langgam na tulad mo na lumaban. Natawa si Devil Ancestor Bale. Kapangyarihan mula sa langit at lupa ng Immortal End World. Maging bantay ka. Tulungan mo akong talunin siya. Nakakuyom ang mga kamao. Umungal si Dustin patungo sa langit. Sa susunod na sandali, nagsimulang manginig ang Immortal End World. Ito ay tinawag. At ito ay sumasagot. Bawat isang bagay ng mundong ito. Kabilang ang araw, ang buwan, ang mabituing kalangitan, ang lupa mismo, ang mga ilog at kabundukan. Maging ang mga buhay na nilalang ay nakadama ng isang tawag na umusbong sa kaibuturan ng kanilang mga kaluluwa. Sa ilalim ng utos na iyon, ang enerhiya sa loob nilang lahat ay nagsimulang lumabas. Isang malawak at walang hangganang tsunami ng enerhiya ang nabuo sa kalangitan sa itaas ng Dustin. Boom! Sa lalong madaling panahon, ang tsunami na iyon ay naging malalaking dragon ng enerhiya na sumugod mula sa malayo patungo sa Dustin. Sumagot ang mundo. Ilang segundo lang ay nabalot na nito si Dustin. Boom! Habang kumukurap si Dustin, bumuhos ang enerhiya sa loob niya. Sa bilis na nakikita ng hubad na mata, nagsimulang lumaki ang kanyang katawan. Sa wala pang isang hininga, si Dustin ay naging isang higanteng 1,000,000 talampakan ang taas. Nakatingin sa ibaba sa lahat mula sa itaas. Nagbigay din siya ng nakakagulat at nakakatakot na aura. Kung ang kahit kaunting enerhiya ay tumagas mula sa kanya sa puntong ito. Ito ay magugulat sa nakapaligid na lugar sa kawalan. Humph! Hindi ko inaasahan na magagawa mong ipatawag ang enerhiya ng mundong ito mula sa manipis na hangin. Nang makita ito, nagsimulang magdilim ang mukha ni Devil Ancestor Bale. Well, mukhang hindi naman masama. Naikuyom ni Dustin ang kanyang mga kamao at sinabi sa sarili. Siya ay naging isang higanti at umaakyat sa langit. Ito ay isang hindi may kakaila na katotohanan. Sa nakalipas na 3 taon, laging iniisip ni Dustin kung paano niya lalabanan ang Devil Ancestor Bale. Na sekta na ninuno ng mga demonyo. Sa katunayan, siya ang pinakamalakas na kaaway ng Immortal End World. Matapos ang mahabang pag-iisip, nakaisip siya ng diskarte. Sa wakas ay nagpasya si Dustin na gamitin ang kapangyarihan sa pagitan ng langit at lupa sa Immortal End World. Sa nakalipas na ilang taon, maraming bagay ang nagbago. Ang mga batas ng kalikasan sa Immortal End World ay patuloy na bumubuti. At ang espiritual na enerhiya sa buong lupain ay nagiging masiksik. Napagpasyahan ni Dustin na kung makakagamit siya ng mas maraming enerhiya sa Immortal End World, magiging mas malakas siya. Pagkatapos ay magkakaroon siya ng kapangyarihan upang labanan ang Devil Ancestor Bale. Sa makatuwid, sa nakalipas na 3 taon, patuloy na sinusubukan ni Dustin ang kanyang makakaya upang mapabuti ang kanyang vital energy realm. Inilaan din niya ang kanyang oras upang maunawaan ang kaalaman tungkol sa higit pang mga batas sa kalikasan. Sa wakas ngayon ang vital energy ni Dustin ay umabot na sa antas ng Immortal Saint Realm. Nakaranas din siya ng kamangha-manghang pag-unlad sa pag-unawa sa kapangyarihan ng batas pagkatapos na dumaan sa pagkukuning ng 3 beses. Sa napakataas na antas ng vital energy at malalim na pag-unawa sa iba't ibang batas. Ang lakas na taglay at magagamit ni Dustin sa mundong iyon ay umabot sa bagong antas. Nagbigay daan ito sa kanya na matawag ang makapangyarihang puwersa na nasa pagitan ng langit at lupa sa Immortal End World sa isang tiyak na distansya. Naramdaman ang malakas na enerhiya na ibinubuga ni Dustin sa sandaling ito. Natigilan si Devil Ancestor Bale. Baka sa mukha niya ang pagkunot ng noo niya habang nakataas ang kilay. Sige. Dustin, tingnan ko kung gaano kakalakas bilang may-ari ng Immortal End World. Bulong ni Devil Ancestor Bale sa sarili.
Dumilim ang mukha niya nang tumaas ang galit niya. May kumislap na lamig sa kanyang mga mata. Bush! Biglang gumalaw ang hangin habang ang nakakasilaw na kislap ng liwanag ay pumutok sa kalawakan. Ito ay isang nakakatakot na tanawin. Ang Devil Ancestor Bale ay nag-transform sa isang itim na demonyong dragon at sumugod patungo sa Dustin. Ang suntok ko, matanda. Ang higanting figure ay umungal at naglunsad ng isang ligaw at malakas na suntok. Tumindig ang makapal at mahaba niyang buhok dahil sa sobrang galit. Ang presyon mula sa kanyang kakanyahan ng dugo ay pumuno sa buong kalawakan. Nagginawang ang araw. Ang buwan at lahat ng mga bituin sa kalangitan ay kumikinang at sumasalamin sa kanya. Ang kanyang mga kamao ay lumawak ng ilang libong beses. Tinakpan nila ang araw at ang buwan. Tinimulan pa nitong harangan ang nakakasilaw nilang mga titig. Sa hindi mabilang na nagniningning na divine ruling chains. Inatake ng dalawang malalaking kamao ang demonyong dragon ng may kakilakilabot na puwersa. Napakaraming kaguluhan ang nasa gitna ng matinding labanan na walang makikita o mauunawaan sa sandaling iyon. Biglang nagkaroon ng marahas na pagsabog. Napakaingay at nakakakilabot na tila ba mawawasak ang buong universo. Parang masisira ang lahat at babalik ang mundo sa simula ng buhay nito at mawawala sa walang katapusang kalawakan. Ito ay isang labanan na lubhang mapanganib at sapat na nakakatakot upang sirain ang lahat. Ang mga tunog ay nagpaisip sa lahat na ang langit ay babagsak at ang lupa ay madudurog. Nadama nila na ang kanilang bahagi ng universo ay madaling masira nang walang natitira. Ang mga pag-atake ng magkabilang panig ay magaspang at walang awa. Parehong may intensyon ang dalawang panig na magdulot ng hindi na mapananawli na pinsala sa kalaban sa tulong ng pinaka-primitive na puwersa at enerhiya. Sa lalong madaling panahon, at malinaw na, ang kanilang mga pag-atake ay diretso at naglalayong magdulot ng maximum na pinsala. Maliwanag, ang kanilang mga pag-atake ay naglalaman ng isang malakas na kapangyarihan ng banggaan. Napakalakas nito dahil kasama nito ang mga puwersa ng kanilang pisikal na lakas. Mahahalagang enerhiya, mga batas sa pagitan ng langit at lupa, at espiritual na kaluluwa. Ito ay isang tunggalian kung saan ang magkabilang panig ay gumagamit ng kanilang mga kasanayan. Na ginagamit ang lahat ng mga batas at mga tuntunin ng mga kasanayan na kanilang pinagkadalubhasaan. Ito rin ay isang labanan sa pagitan ng kanilang pangunawa at karanasan na kanilang sinakop sa lahat ng mga taon na ito. Maraming elemento ang sakop at nasangkot sa laban. At ang bawat elemento ay makabuluhan dahil may potensyal itong gumawa ng pagbabago sa resulta ng labanan. Bang! Matapos ang ilang welga, muling itinapon ng demonyong dragon ang higanti. Ang kanyang katawan ay dumanas ng ilang mga pag-atake na malubha. May iba't ibang sukat na sugat sa buong katawan niya. Bagkus, kalahati lamang ng kanyang katawan ang nanatiling buo. Ang dugo ay patuloy na umaagos mula sa kanyang katawan na parang mga pulang bukal. Dustin, nang makita ang kakilakilabot na eksenang iyon na bumungad sa kanilang mga mata. Maraming tao mula sa Immortal End World ang sabay-sabay na sumigaw sa pagkabigla. Napuno sila ng pag-aalala at takot. Haha! Nakakalungkot. Nasabi ko na sa'yo kanina na mas malakas ka lang ng kaunti sa langgam sa harapan ko. Nawala ang demonyong dragon nang umalangaw-ngaw sa hangin ang mayabang na boses. Ang katawan ni Devil Ancestor Bale ang bumungad sa halip. Mahinahon siyang naglakad patungo kay Dustin. Siya ay nasa isang composed na paraan na ang kanyang mga kamay ay nakatiklop sa kanyang likod. Sa sandaling iyon, tila siya ay naging mas malakas at mas malakas kaysa sa dati niyang laban. Parang halos hindi siya naapektuhan ng away. May nakakatakot na aura na lumalabas sa kanyang katawan. Agad nitong binalot ang buong espasyo. Nako, mawawala na ba talaga ang Immortal End World? May pagkakataon ba na makatakas at mabuhay ang ating tahanan? Maraming tao mula sa Immortal End World ang labis na nalungkot. Sa kanilang mga puso. Isang pakiramdam ng desperasyon ay umaalingaw-ngaw. Na ginagawa silang nanlulumo at nanlulumo. Ginawa ni Dustin ang kanyang sarili bilang isang higanti na may intensyon na labanan ang Devil Ancestor Bale hanggang sa huli. Kahit na siya ay tila naging mas malakas pagkatapos ng pagbabagong anyo. Siya ay nasaktan ng husto. Gayunpaman,
Kalahati na lang ng katawan niya ang natira at malapit na siyang mamatay. Maliwanag na walang iba kundi si Dustin ang may lakas na labanan ang mga pag-atake ng ninuno ng demonyo. Biglang may mahinang boses ang tumaas kasabay ng pagbagal ng kanyang pag-atake. Sa kalagitnaan ng laban, napabalikwas muli si Dustin matapos ang isa pang banggaan. Sa pagkakataong ito, matinding sugat ang kanyang katawan at tila tinusok ng matinding lakas ng mga pag-atake. May mga nakangangapang ang mga butas ng dugo na makikita dito. Malubhang na sugatan. Na-activate muli ni Dustin ang Phoenix Nirvana skill at agad na nakabawi sa sunog. We can't just wait and watch this any longer. Ngayong nakita na natin kung paano makayanan ni Dustin ang atake ng demonyo. Tamahan natin siya at tabihan ang demonyo mula sa tatlong direksyon. Dapat nating tulungan si Dustin. Ang kataas-taasang banal na puno ay nagwagayway ng kamay para magbigay ng senadorias habang nakikipag-usap sa mga kasama nito. Oras na para pumasok silang lahat. Bush. Kumbinsido sa mga salita ng kataas-taasang banal na puno. Ang iba pang mga banal na puno ay sumugod kasama nito. Sabay-sabay na tumakas ang tatlong banal na puno sa Devil Ancestor Valley. Bagaman sila rin ay nasugatan. Ang kanilang mga sugat ay naghilom na pagkatapos ng ilang pahinga. Halika na, hindi na tayo makapaghintay pa. Ito na ang tamang panahon. Dapat tayong umatake ngayon. We must kill all these evil creatures who have planned to invade our immortal end world. Galit na sigaw ni Kevin. Sa wakas ay natauhan na siya sa sitwasyon. Namulat siya sa tindi ng kondisyon matapos niyang panoorin ang matinding away ni Dustin at Devil Ancestor Valley. Patayin mo silang lahat. Napaniwala. Lahat ng cultivator mula sa Immortal End World sa sinabi ni Kevin at umungal sila sa taas ng boses nila sa sobrang galit. Napagtanto nila na ito ang usapin ng kanilang pag-iral at pagliligtas sa kanilang walang kamatayang katapusan ng mundo. Kung ang mga labanan ay maaaring mapanalunan sa dami lamang. Kung gayon ang mga tropa ng Immortal End World ang may laban sa bag. Napakaraming kakilakilabot na mga figure. Lalo na ang kakatwang hukbo ng lahi ng demonyong insekto. Na pumuno sa mabituing kalangitan tulad ng ginawa ng mga isda sa karagatan. Sa lakas. Ang panig ng Immortal End World ay hindi matatawag na mahina sa anumang paraan. Ang 8 Stone Saints, halos 100 Supreme Grandmasters ng Devil Insect Race, the Elder Kevin, ang sundalo, at iba pa ay nakagawa ng mga tagumpay at nakapasok sa Immortal Saint Realm. Makapangyarihan din ang 8 magulong masasamang hayop sa kanilang panig. Patayin. Isang grupo ng mga tao mula sa panig ng Immortal End World ang sumugod na parang mga tigre at lobo. Na bumagsak tulad ng hindi mapigil ang alon ng karagatan patungo sa kanilang mga kaaway. Kasama sa hukbo ng Immortal End World ang mahigit 100,000 halimaw. Ang puwersa ng lahi ng demonyong insekto. At ang mga mandirigma ng espirito ng banal na bato. The Elder Kevin at ang iba pang mga master ay sumugod din na parang mga dragon. Tara na, patayin ang lahat ng mga kontrabida. Huwag hayaan ang sino man sa kanila na makatakas. Maaari nating lipulin ang lahat ng mga kaaway sa labas ng Immortal End World at hugasan ang kahihiyan na pinilit nating tiisin sa lahat ng mga taon na ito. Mga dagandong ng galit ang napuno ng hangin habang ang mga tao mula sa gilid ng Immortal End World ay naglalabas ng kanilang galit sa bawat galaw nila habang nilalabanan nila ang kanilang mga puso. Hindi may kikaila na ang mga tao ng Immortal End World ay may mataas na kamay sa parehong bilang at lakas. Sa kabila ng kanilang lakas, pinalakas sila ng katotohanang ipinagtatanggol nila ang kanilang mga pamilya mula sa mga tagalabas. Hindi man lang sumagi sa isipan nila ang buhay at kamatayan dahil handa nilang isakripisyo ang bawat hininga nila para ipagtanggol ang kanilang pamilya. Kaya naman ang bawat pag-atake ng mga tao ng Immortal End World ay napakabangis. Ang kagustuhang lumaban at mataas na moral ay mahalaga sa anumang laban. Nagkaroon ng maraming mga kaso kung saan ang kinalabasan ng labanan ay napagdesisyonan ng dalawang salik na ito. Hindi tulad ng kanilang nag-aalab na determinasyon. Ang magkasanib na puwersa ng 4 na mundo ay mapayapa tulad ng isang tahimik na lawa at nakaka-relax nang dumating sila.
Nanatili silang lahat sa paniniwala na ang labanang ito ay binanggit na dahil mayroon silang isang sekta na ninuno sa kanilang panig. Halos isang patak ng kanilang dugo ang tumama sa lupa at walang gaanong casualty sa kanilang panig ayon sa kanilang matatag na paniniwala. Sa madaling salita, inisip ng magkasanib na puwersa ng apat na mundo na hindi na kailangang gumawa ng anumang pagsisikap sa laban na ito. Madaling sirain ni Devil Ancestor Bale ang Immortal Endworld sa pamamagitan ng isang pabaya na alon ng kanyang mga Saints at malinaw na dehado siya dahil pinilit siyang bumalik. Itinaas ng malademonyong avatar ang malaking bakal sa kamay nito at marahas itong hinampas laban sa Grand Leader. Boom! Ang walang katapusang masamang batas ay nagkalat sa sandaling iyon at ang madilim na kaguluhan na hangin ay lumabas. Inalis ng itim na bakal na pamalo ang Grand Leader at pinalipad siya ng direkta sa mabituing kalangitan. Tumulo ang dugo sa nakalubog na likod ng Grand Leader. Malubha ang kanyang sugat ngunit mas malala pa ito kung titingnang mabuti. Ang demonic avatar ay walang problema sa pagharap sa isang solong Grand Leader na may kasalukuyang cultivation base nito. Higit pa rito, napaka-epektibo rin ang pinagsamang pag-atake ng 8 Stone Saints. Puff! Ilang segundo lang ay nabasag sa maliliit na piraso ang Grand Leader. Ang kapangyarihan ng Diabolic Killing Needle ay napakalakas at sa lalong madaling panahon na sisipsip ng karayom ang lahat ng kapangyarihan ng dakilang pinuno. Pati na rin ang kanyang laman at buto. Boom! Ginamit ng demonyong avatar ang nabagong Diabolic Killing Needle upang walisin ang larangan ng digmaan at mabangis na anihin ang buhay ng mga masasamang nilalang. Ang mga dakilang pinuno ay walang kabuluhan sa malademonyong avatar kaya hindi man lang maabot ng mga ordinaryong masasamang nilalang. Walang makakaligtas sa pag-atake ng demonyong avatar at lahat ng mga sumubok na lumaban ay agad na napatay. Ang kapangyarihan ng Diabolic Killing Needle ay nakakabaliw na sumisipsip ng lahat ng esensya ng laman at dugo ng masasamang nilalang. Sa bawat oras na hinihigop nila ang isang masamang nilalang, ang demonyong avatar at ang Diabolic Killing Needle ay nag-evolve at naging mas malakas pa. Matindi ang labanan. Kalahati. Sa pagitan ng dalawang hukbo ngunit hindi nagtagal ay nagkaroon ng malinaw na kapangyarihan ang isang panig. Ang panig ng Immortal Endworld ay dahan-dahan ngunit tiyak na sinasamantala. Hanggat wala ng mga sorpresa na lumitaw. Ang tagumpay ng Immortal Endworld ay walang katiyakan. Kinailangang umatras ang nagkakaisang dayuhang tropa habang dinidilaan nila ang kanilang mga sugat. Malayo sa larangan ng digmaan. Nagulat ang mga nilalang mula sa iba't ibang mundo sa hindi inaasahang resulta ng labanan. Ang kanilang hindi paniniwala ay nakasulat sa kanilang mga mukha. Walang nag-alinlangan na ang Immortal Endworld ay mabilis na mawawasak. Kaya naman napanganga na lang silang lahat sa gulat dahil wala ni isa sa kanila ang nakakita sa pagdating nito. Hindi nakuha ni Devil Ancestor Bale si Dustin at ang tatlong magic tree sa kanyang buntot. Sa kabilang panig, ang nagkakaisang hukbo ng apat na daigdig ay nawawala ng lakas. Hindi ka panipaniwala. Kailan pa naging napakalakas ng mga nilalang sa Immortal Endworld. Nangunguna pa sila sa pakikipaglaban sa magkasanib na puwersa ng apat na mundo. Nakanganga ang lahat ng mga nanunood sa kanilang pagkamangha sa resulta. Mukha itong surreal at parang hindi totoo. Ang ilan sa kanila ay masyadong natulala na hindi man lang makapagbitaw ng salita. Ang Immortal Endworld ay isang mahina, saradong mundo sa lahat ng nilalang sa universo. Ito ay napakalalim na nakaugat sa kanilang mga isipan na ang opinyong ito ay nagsimulang madama na isang katotohanan. Ngunit ngayon, ang mga nilalang ng Immortal Endworld ay nagpakita ng lakas ng napakalakas kaya't sila ay nanginginig. Ang gayong biglaang pagbabago ay talagang nakakagulat. Namutla ang mukha ng ilang nilalang sa takot. Ang kanilang mga mundo ay nagkaroon ng mga salungatan sa Immortal Endworld sa nakaraan. At higit pa o hindi gaanong binubuli nila ito. Natakot sila na ang kanilang mundo ay nasa panganib kung ang mga nilalang ng Immortal Endworld ay nagplano na makaganti sa kanila sa hinaharap. Hanggat ang Immortal Endworld ay nakaligtas dito, ito ay magiging isang powerhouse sa universo. Bulalas ng isang nilalang. I think so. Kung ang isang master ng Sect Ancestors level ay hindi kayang sirain ang Immortal Endworld.
Natatakot ako na walang maglalakas loob na atakihin sila muli sa hinaharap. Tugon ng isa pang nilalang. At tumango bilang pagsang-ayon. Ano man ang magiging resulta ng labanan. Ang mga nilalang mula sa ibang mga mundo ay nagbago na ng kanilang mga opinyon patungo sa Immortal End World. Malalampasan ba ito ng Immortal End World? Kung mangyayari ito ay talagang magiging isang mabigat na puwersa sa universo. Naisip ng mga nilalang mula sa ibang mga mundo. Well, mukhang mas mahirap kang harapin ang kasamaan. Kailangan ka lang naming pigilan. Hindi magtatagal ay lipulin ng ating mga tauhan ang mga tropa mo. Malakas na nagsalita ang Supreme Holy Tree sa kabila ng pinsala. Natanggap nito. Oh, ganun ba? Pero natatakot akong hindi gumana ang plano mo. Naghanda ako ng backup plan kung sakaling may emergency. Ang mga labi ni Devil Ancestor Bale ay gumuhit sa isang tusong ngiti. Isang foreboding feeling ang bumalot kay Dustin nang makita niya ang ngiti sa mukha ng kanyang kalaban. Si Devil Ancestor Bale ay sumilip upang tingnan ang kalaliman ng langit sa susunod na segundo. Javier, stop being a bystander. Come out. If you help me destroy this world, I will give you a handsome reward. Biglang sabi niya. Walang kahit ano sa lugar na iyon hanggang sa nakikita ng kanilang mga mata. Seryoso. Bale, I can't believe that you can't deal with such a small world on your own. Mukhang iba ang Immortal End World. Sige, let me give you a hand. Isang tinig ng puro kasamaan ang umalangaw mula sa direksyong tinitingnan ni Devil Ancestor Bale. Ito ay patag at walang emosyon. Walang laman na nagdulot ng malamig na panginginig sa gulugad ng mga tao. Isang matangkad na madilim na figure ang tila lumitaw sa kanilang paningin. Tahimik siyang tumingin sa dagwang larangan ng digmaan na para bang lahat sila ay mga langgam lamang na hindi gaanong mahalaga na hindi sila karapat-dapat ng isang onsa ng kanyang atensyon. Tila, siya ay makapangyarihan bilang isang ninuno ng sekta tulad ng Devil Ancestor Bale. Naramdaman ng mga nilalang ng Immortal End World na lumubog ang kanilang puso at ang kanilang nag-aalab na determinasyon ay napalitan ng nakakatakot na lamig na nararamdaman nila sa loob ng kanilang mga buto. Yun si Javier, ang Devil Ancestor ng Second Demonic World in the Evil Abyss World. Noon pa man daw ay maayos ang pakikitungo niya kay Devil Ancestor Bale. At totoo nga, inimbitahan talaga siya ni Devil Ancestor Bale. Para tulungan siya sa pag-atake. Mahihirapan ang Immortal End World. Sa ngayon, may dalawang sekta na ninuno na lumalaban sa kanila. Sa bilis na ito, ang Immortal End World ay mapapawi. Walang duda tungkol doon. Nang lumitaw ang itim na figure, lahat ng mga nilalang mula sa iba't ibang mundo sa di kalayuan ay nataranta. Hindi nila napigilan ang kanilang pagkagulat. Kahit sinong ordinaryong nilalang ay malamang na walang pagkakataon na makakita ng kahit isang sekta na ninuno sa buong buhay nila. Lalo pa ang dalawa. Ngunit ngayon, dalawa sa kanila ang lumitaw. Ang mga nilalang mula sa lugar ay napasigaw sa pananabik. Pakiramdam nila ay mayroon silang pinagpipistahan. Si Devil Ancestor Javier, nakasuot ng itim na damit, ay nasa kailaliman ng mabituing kalangitan. Siya ay nagniningning sa isang liwanag na maaaring mag-freeze ng sinuman sa sobrang lamig. At ang kanyang mga mata ay puno ng matinding layunin ng pagpatay. Pumunta ka sa impyerno. Tinatakpan ng malawak na kalawakan ng langit. Ang kanyang malalaking kamay ay nakaunat. Habang ginagawa niya iyon, ang kabuuan nito ay nababalot ng walang katapusang masamang enerhiya. Nakaramdam din ng takot ang mga nilalang na nakadama ng malakas na kapangyarihan. Nagpunta sila hanggat maaari upang maiwasang maging bahagi ng collateral damage. Puff! Sa sandaling iyon, isa-isang pinasabog ang mga nilalang at naglaho sa manipis na hangin sa partikular na bahagi ng Immortal End World. Ang kapaligiran ay napuno ng walang hangganang maputlang ambon ng dugo. Napakalakas ng mga ninuno ng sekta. Maaari nilang agad na pumatay ng maraming nilalang sa isang hininga lamang. Kaagad. Daan-daang libong casualty ang natamo sa panig ng Immortal End World. Retreat! Lahat! Retreat! Retreat! Nanlaki ng husto ang mga mata ni Dustin at galit na umungol. Haha! Huli na!
Paano makakatakas sa akin itong mga kawawang langgam? Nanunuya. Tinuya ni Devil Ancestor Javier. Bang! Isang itim na liwanag ang lumipad mula sa kanyang palad at naging isang itim na talam. Tumawa sa buong larangan ng digmaan. Tulad ng malawak at walang katapusang dagat. Ang aura ng itim na talam ay nagpang-inag sa buong mabituing kalangitan. Puff! Maraming tao mula sa Immortal End World ang agad na namatay sa isang pagkakataon. Ang larangan ng digmaan ay naging dagat ng dugo. Ang kanilang mga laman at mga belang buto ay sabay-sabay na lumipad sa hangin. At maraming piraso ng mahiwagang kayamanan ang nawasak. Bago ang sinuman ay nagkaroon ng anumang oras upang mag-react. Tila ay patay na. Hindi. Galit na sigaw ni Zenith. Ang matandang lalaki na naging kaibigan niya mula noong sila ay nanirahan sa lupain ng buhay at kamatayan ay nawasak at naiwan ng pira-piraso. Dead on the spot siya. Sa nakalipas na 3 tinang pagkabigo. I beg to differ. Cut the crap. Mag-away tayo. Habang nabuo ang maliit na ngiti sa sulok ng kanyang mga labi. Iniling ng matanda na tapusin na ito. Bang! Matangkad siyang tumayo sa harap ng kanyang kalaban. Napakalakas ng aura sa paligid niya na para bang isa siyang Diyos ng digmaan. Inilunsad niya ang kanyang mga suntok. Ang pinaka nakakatakot na sigla ng dugo ay sumabog sa kanyang katawan. Dumitaw ang mga anino ng mga dragon at sinaunang elepante at naglibot sa kanyang katawan. Mag-away tayo. Hindi ako natatakot sa'yo. Nagalit si Devil Ancestor Javier. Siya ay kampante sa kanyang cultivation base at sa kanyang matigas na karakter. Kung hindi dahil sa mga katangiang ito, hindi siya makakapag-cultivate sa ganoong kataas na antas. Buzz! Kakaibang kumikinang ang mga mata ni Devil Ancestor Javier. At kumikinang ang madilim na liwanag sa kanyang noo. 10,000 strike ng itim na liwanag ang bumaril. Pagkatapos, ang nakakatakot na ron ay nabuo at naging isang masamang sable. Na bumaril patungo sa gitna ng mga kilay ng matanda. Swish! Bamuka ang bibig ng maputi ang buhok at umungal. Agad siyang nag-hover sa ere at hinarang ang pag-atake ng saber na iyon. Ang buong espasyo sa kanilang paligid ay tuluyang nawasak dahil sa kanilang mabangis na labanan. Hindi na makita ng ibang nilalang ang tunay na nangyayari sa kanilang dalawa. Haha, mukhang may pag-asa pa ang Immortal End World kung tutuusin. Patayin. Tigaw ni Elder Kevin at sabay kaway ng kanyang kamay. Pinamunuan niya ang kanilang mga tauhan para mag-counter-attack. Patayin. Tumuling pag-asa sa kanilang mga puso. Ang mga tao mula sa Immortal End World ay tumalikod at sumugod na parang mga lobo at tigre. Tila ay pinigilan ng walang paraan upang lumaban hanggang ngayon. Tinaktan sila ng ninuno ng sekta at nagtamo sila ng mabibigat na casualty. Ito ang perpektong pagkakataon para sa kanila na lumaban. Ang grupo ng mga cultivator mula sa Immortal End World ay muling kinasuhan ang magkaalyadong puwersa ng 4 na mundo. Ang kanilang momentum ay labis na hindi mapigilan. Tulad ng hangin sa taglagas na tinatangay ang mga nahulog na dahon. Ano? Ang mga nilalang na dumagsa sa kalangitan ay natulala sa tila walang katapusang digmaan. Mula sa simula hanggang ngayon, ang lahat ng uri ng hindi inaasahang pagbabago ay patuloy na nagaganap. Na nagpapahina sa mga manunood. Dahil hindi nila ito matiis na panoorin ito. Nagsisimulang kunin muli ng Immortal End World. Damn! This war is really a bolt from the blue. What a unpredictable battle. Parang nakasakay sa roller coaster ang panunood nito. Ang mga nilalang sa langit ay hindi napigil ang magsaya sa sobrang tuwa at pagkagulat. Haha! Matandang demonyo ka! Ang pagsira sa Immortal End World ay hindi laro ng bata. Bumantong hininga si Dustin habang binibigkas niya ang mga salitang iyon ng may lubos na pananalig. Boom! Pagkatapos, tumugod siya pagkatapos ay activate ang 2 treasure pot habang isinasagawa ang iba't ibang lihim na kasanayan sa martial arts na kanyang na-practice. Dahil matagal na niyang kinakalaban ang Devil Ancestor Bale, wala sa posisyon si Dustin na magmadali. Kailangan niyang ibigay ang lahat sa laban na ito dahil ang hinaharap ng Immortal End World ay nakataya. Hindi maiiwasan. Ang pagkakaroon ng pakikipaglaban sa isang malakas na kalaban ay nag-udyok kay Dustin na lumago din.
Nanlalaki ang kanyang mga mata sa bawat segundo. Pumunta ka sa impyerno. Demonyo ka. Malubhang nasugatan na ang tatlong banal na puno. Ngunit determinado pa rin silang lumaban. Kaya naman, sumama sila kay Dustin at sabay na sumugod. Well, papatayin ko kayong lahat. Labis na nagalit si Devil Ancestor Bale matapos niyang makita kung paano unti-unting nalilipol ang magkaalyadong puwersa ng apat na mundong dinala niya. Sa bawat matitinding hakbang niya ay nabibitak ang espasyo sa ilalim. Sa pagkakataong ito, hindi na panatili ng Devil Ancestor Bale ang kanyang lakas, malapit na siyang mag-out all out. Mamatay. Sa kanyang sobrang mapang-api na aura. Ang buong katawan ni Devil Ancestor Bale ay nag-alab ng mabangis na parang itim na ball ang apoy. Boom! Nang kumikinang ang kanyang mga mata. At nakakuyom ang kanyang mga kamao. Nagpakawala siya ng 81 itim na demonyong dragon sa isang iglap. Ito ay isang kakilakilabot na lihim na kasanayan ng demonyo. Napaungol ang mga dragon bago lumipad at sabay na sumugod kay Dustin at sa tatlong banal na puno. Dagendong. Ang bawat isa sa kanila ay 10,000 milya ang haba. At ang kanilang mga kaliskis ay siksikan. Saan man sila dumaan at umikot. Nasira ang espasyo. Tinisira ang lahat ng pinagtatalunan kay Dustin at ang tatlong banal na puno na may mga demonyong tinawag niya. Ang huli, habang lumalaban, ay binugbog ng husto. Paulit-ulit na ginamit ni Dustin ang Phoenix Nirvana skill para mabawi ang sarili. Gayunpaman, hindi hahayaan ng Phoenix Nirvana skill na siya ay muling magkatawang-tao ng walang hanggan. Kung patuloy niyang i-activate ito, hihina ang epekto at sa huli ay magiging hindi epektibo. Dahil dito, hindi na gumagaling ang mga sugat ni Dustin. Sa kabilang panig, ang mga cultivator, si Kevin, kasama ang iba pang mga tao mula sa Immortal End World ay napatay ang karamihan sa mga kalyadong puwersa ng apat na mundo. Ang buong hukbo ay bumagsak, at karamihan sa kanila ay tumakas na. Ang Immortal End World ay nakakuha ng kompletong tagumpay sa panig na ito. Kasabay nito, nagpatuloy ang matinding labanan sa pagitan ng mga Grandmaster ng Hybrid Titan Race at Devil Ancestor Javier. Pareho silang makapangyarihang mga ninuno ng sekta at may makapangyarihang cultivation base. Kaya hindi madali para sa alinman sa kanila na manalo. Dustin, kailangan mong mamatay ngayon. Si Devil Ancestor Bale ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Mukhang napakalupit. Hindi naman siguro. Biglang may lumabas na malaking kamay mula sa malayong langit. Bang! Agresibo nitong inatake si Devil Ancestor Bale. Ito ay isa pang makapangyarihang pinuno na kapareho ng antas ng ninuno ng sekta. Nagulat at napatulala ang lahat ng nilalang. Mukhang hindi totoo ang lahat at nanaginip lang sila. Diyos ko! Nakuha ng labanan ang atensyon ng apat na mga ninuno ng sekta. Hindi nila maiwasang mapasigaw sa loob. Nakanganga ang bibig at dilat ang mga mata. Lahat sila ay nakatitig sa napakalaking kamay. Ang kamay ay lumitaw nang wala sa oras at ngayon ay nakaunat patungo sa Devil Ancestor Bale. Kakaibang sinabayan ito ng malakas na ingay. Gumuho ang kawalan kung saan lumabas ang misteryosong kamay. Ang kamay ay nagtataglay ng kakilakilabot na kapangyarihan na lumabag sa mga batas ng kalikasan. Saan ka galing? Ano ang koneksyon mo sa Immortal End World? Bakit ka nasangkot sa gulo na ito? Napaatras si Devil Ancestor Bale sa sobrang takot. Nararamdaman niya na ang Panginoon na nagtatago sa dilim at hawak ang napakalaking kamay na ito ay mas malakas kaysa sa kanya. I'm simply a tourist. It's just that I hate to see people bully the weak. So I decide to help. My good fellow, don't be so mean. We should go easy on them. Just let it go and take iyong leave. Ang mga salitang ito ay nagmula sa malaking kamay. Medyo maalab ang tunog ngunit kahit papaano ay naramdaman ni Devil Ancestor Bale ang mga salitang medyo malupit at katawa-tawa. No way in hell. Kailangang sirain ang Immortal End World ngayon. Si Devil Ancestor Bale ay humirit sa isang determinadong tono. Sa isang desperadong pagtatangka na itago ang kanyang mga takot. Walang paraan para isuko niya ang pagkawasak ng Immortal End World. Lalo na pagkatapos ng ginawa ni Dustin sa kanyang mga tauhan at pinalampas siya. Kung ganoon,
Wala akong masabi. Walang emosyong kumpas ang malaking kamay. Nagpatuloy ito sa pag-zoom in patungo sa Devil Ancestor Valley. Dinurog nito ang walang laman na nakapalibot dito at naging alabok ang lahat. Sa tingin mo ba natatakot ako sa'yo? Avatar ka lang. Devil Ancestor Valley snarled. Galit na galit. Ang kanyang kalaban ay hindi nagpakita. Ngunit ipinadala lamang ang kanyang kamay dito. Ang kamay ay isang avatar lamang ng kanyang kalaban. Masasabi ni Devil Ancestor Valley na ang kamay ay talagang pag-aari ng isang taong ka-level niya. Imposibleng sumuko siya sa isang kamay. Kaya niyang dipulin agad ang mahihina. Haha, ngayon alam mo na kung ano ang kaya natin. Diba? Sabay nating salakayin siya at kitilin ang buhay niya. Bumulwak ng malakas ang kataas-taasang banal na puno na nakatingin sa mga kasama nito. Nanguna ito at naglabas ng todo para sugurin ang nasugatang Devil Ancestor Valley. Ito ang magiging huling dagok sa kanyang pagkatao. Ang kamay ay bumagsak mula sa langit ng napakabilis. Na itinoon ang buong lakas nito sa Diablo. Arg! Nang mapagtanto ito, si Devil Ancestor Valley ay tumalikod at umungol ng galit. Ito ay isang pagsubok na araw para sa kanya. Parehong pisikal at mental. Noong una ay naisip niya na madaling gawain na sirain ang Immortal Endworld kasama ang mga tropa ng 4 na mundo. Gayunpaman, ang mga bagay ay patuloy na nawala sa kanyang kontrol. Ang dalawang makapangyarihang figure na kasing lakas ng ninuno ng sekta ay lumitaw ng wala saan at tumulong sa Immortal Endworld. Habang nakatayo, karamihan sa mga nilalang ng dayuhang nagkakaisang hukbo ay patay o sugatan. Ang mga posibilidad ay tila hindi pabor sa kanya. Sa pag-iisip nito, si Devil Ancestor Valley ay nagliliyab sa galit. Hindi siya yung tipong matatalo ng ganito nakahiga. Lalaban siya o mamamatay na sinusubukan.